Good morning guys! Paano maging nurse sa Singapore? So, nood lang po kayo ng video na to. I-share ko yung based on my own experience, yung nangyari sa akin from start up to nandito na ako ngayon sa Singapore, from the Philippines mo. Okay, bago yan, nood mo na po, follow po nung aking page. And share nyo na rin po doon sa mga gustong maka-apply papunta dito. Diba? Yung una po, syempre sa Singapore, dito kasi kailangan gusto nila by means of agency. Later part na ikakwento kung bakit ganun kayo dito. Mahirapan kayo kung mag-walk-in lang kayo. So, pili kayo ng agency sa Pilipinas. So, comment lang kayo dito or i-PM nyo ako para malaman nyo kung ano yung agency ko. So, yun. After nun, actually, hindi naman talaga ako nag-apply. Accidentally lang may sinamahan ako. And then, ang nangyari, ang hiring kasi is registered nurse. So, actually, wala akong dalang kahit na ano noon that time. Kasi sinamahan ko lang talaga siya. And then, after that, the next day no, nung nasa agency ako, the next day daw interview na. And then, nagpa-interview ako sa hotel. May binayaran kaming certain fees, pero 1,000 plus lang siguro. Kasi for the hotel, kasi kakain din kayo doon after doon. Ay, hindi. That was the exam na pala. Good for 2 days naman yung babayaran sa hotel eh. After the interview, pag nagustuhan kayo ng employer, that's the time na pwede na kayong mag-board exam the next day ulit. And then, start na naman, in God's grace, nakapasa po tayo sa interview, and then nakapag-board exam tayo ng SNB or Singapore Nursing Board the next day. And then after that, wait ka ulit ng months, mga more than 2 weeks, pero less than a month, or almost a month, yung board result lalabas. Your agency will inform you if you pass the board exam, the SNB or the Singapore Nursing Board. Okay? And then after that, October ako nag-take eh. And then nalaman ko na siya ng November. However, hindi ka pa rin pwede mag-resign. Of course, kailangan magbanat pa rin tayo ng buto, di ba? Nagtatrabaho pa rin po ako that time kasi sobrang higpit po dito sa Singapore. Okay, so all the requirements should be checked, should be sent sa MOM. Ayan ba? MOM nga tayo. I-check nila yung PRC mo. Dapat si PRC po yung magsisend sa Singapore, mag-email na legit yung license mo as a registered nurse here in the Philippines. And then, yung mga TOR mo, yung mga school requirements mo, yung school mo rin ang magsisend sa Singapore. Dapat ang gamit nila yung pinaka-domain ng school. Ayaw nila ng @gmail.com lang. Dapat mismong yung ng school, email ad, or school mismo yung magsisend via courier sa Singapore. Kasi madedetect po nila yun. So, hindi po talaga kayo makakapagdaya dito. And, ano pa yung sumunod? Daming requirements. So, yung may mga work gap. And then, dapat nga pala, ang minimum requirement dito to work as a staff nurse is 2 years hospital experience. Hospital-based po dapat. So, dun sa mga freshly grad, dapat huwag po tayong mag-work kung gusto mag-abroad here in Singapore, huwag po tayong mag-work sa freestanding or center. Dapat hospital yung experience kasi yun po yung hinahanap nila. So, syempre, dapat fully equipped ka. Kasi hospital din naman yung pupuntahan mo dito. That's why, ganun po yung pinaka-minimum requirement ng Singapore. After nun, medical. You have to pass the medical. So, wait ulit tayo nung SPAS, kung kailan yung SNB, and then SPAS naman. And then, after po, may SPAS ka na, your agency, ako, very thankful ako sa agency ko kasi step-by-step process, email lahat ng gagawin ko. Ultimo yung pupuntahan ko dito sa Singapore. Ano mo, ang swerte ko kasi ako yung pinaka-last na nag-apply and ako yung pinaka-unang
na-deploy. Actually, mag-isa lang talaga ako. As in, ako lang ang first time ko mag-abroad. Ako lang mag-isa sa aeroplano. So, sa mga kagaya ko na first time lang, bobo po talaga sa travel. Nood kayo kasi ito yung mga basic na experience ko. Share ko, diba? Para lang awareness, diba? So, yung mga ex-abroad na dyan, or sabi, yung parang inosente ako, sorry po kasi hindi, nagsimula din naman kayo sa pagiging inosente, diba? So, yung share ko yung na-experience ko na pag-akyat ko sa, nagbigay ako nung nasa airport na ako, diba? So, yun na, going na ako sa Singapore. Sa airport dito sa Pilipinas. Luggage, sobrang early ko talaga kasi 6 hours before, sabi sa PDOS kailangan na sa airport na. 2 a.m. pa nag-open yung pinaka-baggage ba yun? Ganon. Pero andun ako ng 9 p.m. Pero ang flight ko, almost alas 7. Yun. So, ganun kaaga. Ayoko may iwan ng flight kasi nga, natatakot ako. Tapos, yun pa yung unang problema. Yung pera. So, galing kasi ako sa agency, nakalimutan ko sabihin or hindi ko nasabi agad na magpapapalit ako sa kanila. So, yun, pagdating ko doon, dapat pala sinasabi agad yun. Para yung pera nandun, yung ilalabas na nila yung pera. Kaso, on the spot na ako nagsabi. So, sa airport ako nagpapalit. Okay naman, kasi hindi naman daw nagkakalayo yung presyo. Tapos, paglalagay ko na nung nagpapalit ako doon, nilagay ko yung bag ko doon sa baggage, tapos pumunta na ako sa immigration. Ang bobo ko talaga, kasi hindi na pala ako pwede parang dalawa yung daan. Yung station, OFW and passport holder. Siyempre, nashock ako, sabi ni Kuya Guard, sa ano daw ako pumila sa passport holder. Gusto ko pumila sa OFW, kasi OFW na ako. Anyway, hinayaan ko na lang. So, okay naman, kahit saan pala ako pumila, pwede. Tapos, okay na, nakapasok na ako sa loob. Gusto ko lumabas ulit, kasi ang tagal pa ng flight ko. Natatakot ako. Ayoko na naman pagpasok mo dun sa immigration. Mo rin yung shoes mo, yung jacket mo, everything. Ang dami kong dala. Yung backpack ko, yung pang bundok pa. So, ayun. I decided na lang na lumabas. Iyak-iyak ng lola mo sa loob na airport kasi it was my first time and hindi ko alam ang gagawin. Wala akong mapagtanungan. Kaya na lang, meron akong nakatabi doon. Si ate, name, pero show yung picture niya dito. Pag in-edit ko na itong video. So, she was so nice din. Actually, pumunta na daw siya ng Bangkok, Thailand. Kaso na na-offload siya kasi hinanapan siya ng supporting documents ng sponsor niya doon. Sa pangalawang attempt niya successfully naman. Sabay kami sa airport, nakapasok siya. Pero 2 hours daw, almost 1 hour or 2 hours siya doon sa immigration. Pero luckily, ayun, sabay kami nag-flight. Pero hindi na magkatabi ng upuan Tapos nag-add na lang kaming dalawa sa Facebook. And then, pagdating ko dito, kukwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin sa airport ng Singapore. So, ang hirap talaga mag-isa tulad sa first timer na gaya ko. Hindi ko alam yung gagawin. Inosente, bobo ba? Kumbaga. Doon naman lahat dumadaan talaga Kaya kailangan, pag may mga nakikita kayong ganun, support nyo lang. Siyempre, first time. So, pag nakakita ko ng ganun na first time lang, tutulungan ko siya, diba? Why not? Kasi, wala namang masama kung tutulong ka. So, mas masama kung aabusuhin pa natin yung mga mas walang alam, diba? Ang hirap. Pero, kinaya para sa pag-asenso. Kasi, andito yung kita nasa Singapore. Tagal na nating nurse sa Pilipinas. Pero, hindi ko. Double job nga ako dun Naguglo pa ako, ang dami ko tinitinda, nag-uukay-ukay pa ako. Online selling, lahat na niraket ko, pati pagtitinda ng alcohol. Pero walang hirap pa din po talaga ang pag-asenso pag-try na sa Pilipinas. So, buti na lang po, natanggap tayo dito ngayon sa Singapore and syempre, share ko sa inyo kung paano naman po ako nakarating dito. So, comment lang po kayo or PM nyo ako kung ano yung mga itatanong nyo and isi-share ko po sila sa inyo. Hanggang yun, ignorante pa rin po ako sa Singapore. So, share ko yun from day 3 ko na ngayon dito. So, walang magawa share lang. So, thank you for watching. Sana po may natutunan kayo kahit pa paano. Bye! Singapore.